Ito ang bahay na tumbok. Ibig sabihin, ito ay bahay sa isang punto o isang bahay na matatagpuan sa dulo ng isang lupain. Ito ay tumutukoy sa isang bahay na matatagpuan sa dulo o gilid ng isang kapirasong lupa, lalo na kung ang lupang ito ay hugis matulis o makitid na lugar. Madalas itong naguugnay sa mga paniniwala sa pamahiin, lalo na sa mga matatandang henerasyon, na maaaring naniniwala na ang naturang lokasyon ay hindi pinalad o maaaring magipitan ng malas. At dito ay nagpasya kaming kausapin ng 11 years ng caretaker dito sa bahay na tumbok. Ano pong history ng bahay na to? Ba't po siya naabandona? Naabandon na siya gawa ng siguro kung ano yung mga problema sa pamilya nila, kung anong problema dito sa lugar nila, kaya naabandon na, iniwan nila. Ganun. Kung pumunta kami dito, inihatid kami ng ng kaibigan ng asawa ko. Sa Las Piñas kasi yun, tatrabaho yung asawa. Ngayon, inihatid na kami dito, siyempre walang mga tao. Bundok pa to, puro talahiban. Hindi namin akalain na sabi sa amin nung may-ari. Dito meron kayo, may may kuryente, may ilaw, ay may tubig. Tiwala naman kami, sabi may tubig. Nililinis kami, ganito, ganyan ang nangyari. Hindi namin inayawan, yun ang hanap namin kapag libang kami mag-asawa dito sa lugar na to. Nag-isang linggo na kami dito. Naglinis kami dyan sa sa bahay na to. Inabot kami ng 3 buwan. Kalilinis ito sa lugar na to. Habang naglilinis kami dyan, mga kwento-kwento, narinig namin na ganun daw, na yung tunay na may-ari, kamatay dyan. Siyempre kami, hindi naman kami naniniwala. Hindi man ako naniniwala, kaya hindi naman kami nakita na ganun ang pangyayari. Ganun. Pinagpatuloy namin pagtira namin dito hanggat umabot kami ng 10 years. Mag-i-11 ngayong June 14, nandito pa rin kami. Tapos yun. May time na naglilinis ako dyan sa loob. Ako lang talaga mag-isa. Ako ang naglilinis. Ako ang nakakaramdam. Ako ang nararamdaman ko na parang meron sa likod ko na kilabot talaga yung aking mga balahibo. Ganun. Malingo naman ako ng ganun, hindi ko naman nakikita. Kinakausap ko sila. Sabi ko, huwag niyo naman akong takutin. Alam niyo naman, ako lang mag-isaga sakripisyo dito sa lugar niyo. Pati isa pa, halagaan ko ang lugar niyo, sabi ko ng ganun. Pinasok namin to eh. Tapos may time na maririnig ko dyan sa loob. Wala man tugtog Natugtog siya. Ang lakas niyan, ang lakas ng tugtog. Ako naman, hahanapin ko talaga kung saan yung nagtutugtog na yun. Wala naman. Paglipat ko naman sa ibang kwarto, diyan na naman. Natugtog na naman siya. Yung pala, nung mabalitaan ko naman dyan sa labas, mahilig daw pala yung may-ari nito magpatugtog. Tapos sa madaling araw, naririnig namin, talagang sirit ng didilig talaga. Didilig ng halaman. Kasi puro halaman dyan sa maraming halaman dyan. Kada matay na, ganun ang nangyayari dito. Sabi ko, sana huwag niyo akong takutin. Habang tumatagal ako, andyan kayo, gabayan niyo ako. Ganun. Tapos yun, sabi naman ito ng asawa ko, huwag daw pansinin. Minsan yung asawa ko, sa likod, nag-aayos ng motor niya. Walang kahangin-hangin talaga. Biglang isinara ang pintuan. Araw ng linggo. Yun. Tiningnan ko naman doon sa loob, wala naman. Sabi ko naman sa asawa ko, baka ikaw lang naman ang sara. Napamura siya. Sabi ko, ay, huwag mo nang pansinin yun. Alam mo naman, kaibigan natin yun. May-ari yun. Nag-aalala siguro na gano'n, ganyan, ganito. Sabi ko sa kanya. Ayun, mag-10 years na kami dito. Mag-i-11 na kami ngayong June 14. Tagal ng panahon. Andito pa rin kami. Wala naman iba nang dyan eh. Ngayon, na bubulok ng bahay. Ngayon, hindi na kami ng may-ari ng bahay. Hindi na kami pinupunta. Ha? Pang ilang may-ari? Pangalawa. Yung unang-una naman, yun ang nagpakamatay. Kasi doon, dahil nga doon sa sekretarya na
kinalantari ang sekretarya. Doon sumama, ito naman si lalaki din na na stroke. Naabutan pa namin dito eh. Naabutan pa namin, stroke na siya. Si babae pero andyan pa. Andyan pa, nagpupunta pa dito. Hinahabol yung bahay para sa anak niyang dalawa. Na yung may-ari, na ganito. Pero itong bahay na to, marami na itong na bibilihin. Hindi naman siya nabibili. Gawa ng, siguro, sa sitwasyon ng tayo ng bahay, maraming sasabi na malas sa ganyang sistema ng bahay. Andun ang pinakapag-sado. Mahirap daw mamili. Sabi na, maraming bibili ito sa lugar na, pero hindi kaagad-agad. Ito yan yung COG dyan. Nabibili. Kaya yun, hanggang ngayon, andito pa kami. Pero pag minsan, nung nakaraan, galing ako dyan sa likod kasi nagkakadahulog na yung mga dyan, mga kabinet. Dito sa may kitchen. Okay, sabi. Oo. Sabi ko, bigla pa naman nalaglag ba? Sabi ko, naku, huwag niyo naman akong takutin kasi tinitingnan ko yung mga yung ng kalagayan, nabubulok na. Sabi ko ng ganyan. Tinitingnan ko kung ano na nangyayari. Kung takutin, ako lang mag-isa dito. Ganyan lang. Hanggang ngayon, ganyan pa rin siya. Huwag niyo i-push siya na. So yun guys, kung mapapansin nyo, may siya salamin. Solid yung kahoy guys. Ayun, solid yung kahoy niya, tipong hindi aanayin. Ito medyo basag na, wala na yung salamin niya. Nung narinig ko to habang nag-edit ako, di ko alam kung ito ba ay galing sa labas o sa loob ng mansyon na ito. Kaya tara, ulitin natin ulit, palalakasan natin ng konti para medyo klaro kung ano nga ba ang sinasabi sa narinig kong boses habang in-edit ko. Ito medyo basag na, wala na yung salamin niya. Base sa aking narinig, ito ay isang bata na pinapauwi ng kanyang magulang. Pero ikaw, ano sa palagay mo? Comment mo yan. Tapos kung mapapansin nyo nga, ito yung kitchen siguro nila At dito din sa bidyong ito, habang ako ay nakikinig, parang mayroon pa ring ingay na nanggagaling sa labas. Ngunit hindi ko ito naririnig habang ako ay naglilibot sa ibabang bahagi ng mansyon. Tapos dito nakalagay yung gasol sa ibaba nito. Dito nakalagay yung mga plato. And then dito sila nagpe-prefer ng pagkain. Lagayan niya guys. Yung lagayan ng mga kutsara. At kung ano-ano pang mga gamit. Tapos solid yung kahoy niya guys. Kung titignan mo nga siya, kung di mo hawakan, para siyang bakal. Kasi kung titignan nyo yung pintura, sobrang kinis. So yun, kung mapapansin nyo, dito sa loob ng kwarto na to, punong-puno na siya ng agyo. Tapos yung aparador niya, isa lang. Tapos yung lagayan niya, 1, 2, 3, 4. 4 na slot. Tapos yung pagitan na itong aparador na to, pader. Hindi, so pader. Tapos paglabas naman dito sa kwarto na to, ito yung CR niya. Tapos puno-puno na rin siya ng agyo guys. Tapos ito, Yung mga kahoy dito sa loob ay nagkalat na rin kung saan saang parte ng mansyon. puro halaman na dito guys. Tapos yung mga kahoy dito nakakalat na rin. Nakakalat na yung mga kisame. Tapos kung mapapansin nyo, ito pabagsak na rin So yung nakita natin dun kanina sa may CR, yun pala yung nakakabit dito. Itong mga kahoy na to, isa sa mga parte nun. Tapos ito, inanay na rin guys. Yun yung pinamayan na rin ng anay. Dito nakatago yung mga ibang gamit. Ito yung pangalawang kusina nila siguro. Yung kalat-kalat na yung mga kahoy. Tapos ito yung storage room nila. Pwede siyang lagayan ng mga sapatos, damit, or mga kung ano-ano pang mga gamit. So kung mapapansin nyo lang, inanay na rin tong mga ibang parte na itong kahoy. So rumupok na siya. Ayun pinamayan na rin ng mga anay. Tapos ito naman.
Dito din meron din siyang labasan guys. Ito pala yung harapan niya. So dito yung parkingan. Kung makikita nyo nga may kotse pa na kulay dilaw. Tapos ito yung gate nila. Dito papasok mismo yung kotse. Pupunta doon sa parkingan and then ito yung gate para makapasok ka dito sa mansyon. Tapos ang bubungad sa'yo itong mga halaman na to. Tapos kung mapapansin nyo nga, meron pa siya doon upuan tsaka lamesa. So yun guys, medyo nahihilo na rin talaga. So tapos na natin explorein yung baba. So ngayon, doon naman tayo sa may taas. Doon naman tayo mag-e-explore. Ang ganda pa nung ano nila guys, oh. Itong mansion na mansion eh, no? Ayun, oh. Solid. Ah, 3 pala yung papasukan mo dito. So unahin natin dito sa may bathtub. Sobrang init dito. Hindi mo na mapapasok to. So yung kung mapapansin nyo dito, halos wala na siyang kagamitan. Tapos to, hindi mo na siguro ito maaangat. Kasi ito yung jacuzzi. Tapos may shower siya dito sa gilid. Mga kaawin niya dito, halos kinain na rin yung anay. May dala tayo ditong EMF guys. Lalagay natin siya dito. So hindi siya pumapalo. Ibig sabihin walang entity dito sa loob na to. Ito yung CR niya. Tapos yung aparador na malaki, halos wala na rin siya kagamitan guys. So dito naman tayo sa pangalawa. Pagpasok mo dito, halos wala na rin siya kagamitan. Tapos yung may kita nyo nga dito yung bungad. Ito na yung bungad niya. Ano siya guys. Dito yung parang terrace na nila, no. Tapos kung makikita nyo, meron pa dito nakalagay na bottle. Solution, antiseptic, sore throat. So gamot siya para sa lalamunan. Tapos sobrang lawak na dito. Tapos halos pare-parehas lang na kinakainan ng anay. Yung mga aparador nila dito sa ilalim. Yung kung mapapansin mo, sobrang laki ng aparador na to, no? Tapos dito naman, lagayan siya dito ng mga bote. Kaya kung ano ng mga gamit. Tapos dito sa may gilid niya, dito mo makikita yung CR. Medyo nagkaroon na rin ng mga alikabok. Tapos kung mapapansin nyo, ang kisame niya ito, kitang-kita yung bubong. So ganun lang din guys, sobrang lawak niya lang din, no? Tapos ito, basag na yung salamin nyo. Basag na yung salamin nyo guys, nabubuksan pa ba ito? Hindi na siya nabubuksan. Yun guys, oh, crack ng ano nyo, na itong salamin. Ano nangyari dito? Ano ba ito siguro to? At dito, habang ako ay naglilibot, may narinig akong kakaibang boses, kaya agad ako napalingon kung saan ko narinig ang tunog. So yun nga, pareho lang din naman. Pareho lang din naman. Magandang gabi, nandito po kami para mag-imbestiga lang. Meron po ba kaming kasama ngayon dito? Pwede kayong magsalita dito sa hawak ko ngayon. Pwede rin kayong humawak sa mga aparato na nilapag namin dito. So, ikaw bang may nagpaparamdam na dito? Pwede ka bang lumapit sa amin? Sabi yung blisera. Oo, sumayaman to eh. Are you speaking? Pwede ka pa bang lumapit dito sa aparato nilapag namin? Watch out? Gago, watch out daw, gago. Pwede ka bang lumapit sa amin? Pumapalo yung EMF. Gago, pumapalo ang EMF. Yuri? What's it up to you? Tutukan mo rin to, kasi wala akong pang... Ayun, gago. O, di ba? Palakasin niyo pa po yung Oh, energy gago, pumapalo yung EMF. Ikaw ba yung secretary? Kung ikaw yung secretary, kailangan mo nga ito. Ayun lang. Lapitan mo pa yung EMF. Pwede mo bang paabutin ng gampula? Gago, napitik yung EMF. Uwi. Oo nga, pakinggan mo muna po. Teka lang, pipino ko lang po dito. Subukan mga ipayupaw yung EMF.
Pwede mo pa bang lapitan yung EMF namin? Saan ka nakalibing? Baka dun. Ikaw ba si Edna? Ay, yun. Yun, Siya oh. doon si Edna. Ikaw si Edna? Okay, goodness. Saan ka? Nasaan ka? Pwede mo ba bang pailawin yung EMF hanggang, kahit sa hanggang pula lang o dilaw? Pwede daw. Ilan taon ka na nag-stay dito, Edna? Tapat mo konti dito, Pao. Yung EMF, Pao. Konting pit kanan. Or ikaw yung may-ari ng bahay na... Dito ka pa ba? Oo. Edna, ikaw lang ba yung nakakausap namin dito? Marami pa kayo. Ilan kayo dito? One. Ha? Diba? Diba? Sige, mag-aantay kami. Mag-aantay kami sa response mo. Kuha ka lang ng energy. Oo. Umiilaw, oh. Sige pa, pailawin mo pa hanggang dilaw. Sige. Tumapit ka pa. Sige pa. Pailawin mo hanggang kulay dilaw. Sige, lapitan mo pa siya. Oo. Yan na. Thank you kung sino ka man. Oh. Ano po kailangan nyo? Laying down, nagpaglaro daw sila. Sige, laruin mo lang yung EMF namin. Sige, sige pa. Bumagsak? Parang may naglakad. Parang may naglakad? Ayun na, ayun na. Sige, Ayun na sige siya, pa, sige makawawa pa. na siya. Sige pa. Sige pa. Makawawa na siya. Sabi niya, people clearly. Hindi po kami naglalaro po. Gusto ka lang namin sanang makausap kung nandito ka man. Pwede ka magsalita dito sa hawak ko ngayon. Pwede mo rin lapitan yung mga aparato na nilapag namin. Yun o. Wala ba yung aso dun? Yung kanina, yung palakad-lakad. Bibilang ko ng 10. Huling pagkakataon mo na to, lapitan mo yung mga equipment namin. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Alis na kami, walang susunod sa amin. Maraming salamat na pinapailaw mo yung EMF. Wala po sanang susunod sa amin. Alis na po kami. Titigil na namin to. Maraming salamat sa paglalak sa amin dito. Tara. Makikita, marinig natin sa edit sa spirit box.